Tunahin na nga natin itong naging reaksyon ng ilan sa mga fans ni Kim and Paula Avellino matapos mapanood ang episode 5 and episode 6 ng The Alibi. Sabi dito ni CLR, episode 5 and 6 done. Ang lala ng last part ng episode 6, grabe yung stress level ko. As in, huy, grabe yung Kim Chot Avellino na para bang andun din ako sa eksena, hindi ako makahinga. Ang intense nun, ang lala, grabe, ganun ang acting. Sabi naman ng isa dito, tawang-tawa ako habang pinapanood tong scene na to. Na-imagine ko si Pau off-cam, ilaban mo para sa sining. At mukhang totoo na tawang-tawa din siya sa ginagawa niya. Si Paulo siya dyan. Grabe yung mixed emotion po ng episode 5 and 6, no? Tatawa ka, may inis ka, magagalit ka, iiyak ka. So mixed emotion mga kakimpaw. Parang paiba-iba ng emotion. Ito yung yung parang mahuhook talaga tayo sa mga eksena. Dinadala tayo sa eksena at dinadala tayo mismo sa ganap doon si The Alibi. Kaya sabi nila, parang dinadala daw sila. Parang sila'y andun din daw mismo sa eksenang yun. Diba mga kakimpaw? Kasi mixed emotion po ang nangyayari. At grabe ang lala talaga ng mga eksena ni Kim and Paula Avellino ron. Sobrang kinilig po ang lahat. Lalo na po yung humahawak ng camera. Si Chinita Princess. Grabe yun mga kakimpaw. Talagang hindi natin kinaya yon. At dahil nga po dyan, nagbigay po ng public apology statement itong Dreamscape PH. Sabi naman nila, kulang daw. Kulang daw itong public apology dahil we deserve daw an apology sa sobrang pagkabitin daw sa mga episode. Grabe, ano ba yung sabi ng Dreamscape PH? So sabi dito, public apology statement to everyone who has been watching The Alibi. We would like to sincerely address the unexpected reactions you've been experiencing. Many of you have shared that the series has caused sudden tendencies to overthink even the smallest things, uncontrollable urge to analyze everything, random moments of suspecting innocent people, and long emotional group chat filled with curious confusion and guys wait message at 3 a.m. For all of this, we truly want to say we're sorry, but also not entirely, because if The Alibi made you more observant, more curious, more invested in the truth, and more connected with the people you're watching with, then maybe this side effects are part of the journey. So if it made your day louder, your reaction wilder, and your thought a little more tangled, thank you for letting us be part of that. With appreciation and slight guilt, The Alibi team. Grabe, kuhang-kuha nyo po, no? Yung pagkabitin ng mga fans. Grabe naman yan. May paganito pang paandar. So, next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw. Itong isa sa mga naging, alam niyo yun, parang challenge na question. Ayan, dito po sa interview during pa-mediacon ito ng The Alibi. Sinabi kasi dito mga kakimpaw ni Paula Avellino na bakit daw alam ni Chinita Princess na wala siyang aso. Nakapunta na daw ba itong si Kim Chu sa bahay niya? So nilaglag na naman po ni Paulo si Chinita Princess. Hindi talaga siya marunong magtago ng secret. Kaya marami na naman po ang kinilig ng mga fans dito mga kakimpaw. Anila, talagang binibigyan daw po ni Kim and Paula Avellino ng hint yung mga fans na si Kim Chu talaga ay dinadala ni Papi sa bahay nito. Grabe naman yun. Actually, wala namang masama dyan mga kakimpaw eh. Kung dalhin ba ni Paulo si Kim sa bahay niya kasi nasa tamang edad na po yung mga yan. And syempre, wala namang masama dun mga kakimpaw, di po ba? Every time siguro na may sakit si Paulo, diba, dinadalaw ni Chinita Princess, siya po yung nag-aalaga. Kasi as caring po na girlfriend, ganyan din po ang gagawin ko mga kakimpaw para syempre sa boyfriend ko. Kaya yung ginagawa po ni Chinita Princess for Paula Avellino, very natural lang yan. At very basic lang din po yan mga kakimpaw. Kung totoo man o hindi ang chismis na dinala ni Paulo si Kim sa bahay, hindi nakapagtataka kung bakit nagulat lahat. Sanay ang fans na may kilig, pero iba ang level pagbahay.
na ang nababanggit, mas intimate, mas personal, at mas maraming pwedeng kahulugan. Kaya normal lang na kumulo ang fandom at mag-viral agad ang ganitong headline. Kapag ang dalawang artista na may natural chemistry tulad ng Kim Pao ang sangkot, kahit simpleng interaction ay nagiging malalim na interpretasyon ng fans. Isang picture, isang sighting, isang clue, boom! Instant speculations agad. Diyan nabubuo ang mga balitang tulad nito. Kapag may ganitong linya sa headline, kadalasan may naganap na misinterpretation o overreaction online. Posibleng, nag-sorry ang Dreamscape dahil may nalabas sa content na hindi pa dapat, may BTS clip na di sinasadya ang teaming, may fans na nakahuli ng moment at biglang kumalat, o kaya may eksenang ginawang biro pero naging seryoso bigla sa social media. Kung may dispensa, ibig sabihin ayaw ng Dreamscape na magmukhang unprofessional o gumawa ng ingay na hindi aligned sa promo plan nila. Totoo man o hindi ang balita, isang bagay ang malinaw. Ang Kim Pao chemistry ay umaapoy pa rin. Sila yung tipo ng tambalan na kahit tahimik lang sila, may spark na agad. Kaya kahit maliit na issue, nagiging malaking balita. Dahil invested ang fans at dahil may genuine connection na nakikita ng publiko. Ito ay classic Kim Pao hype. Halo ng kilig, mystery at konting kontrobersya. At higit sa lahat, patunay na hindi nawawala ang pagmamahal ng publiko sa kanila. Kung totoo may bahay moment hindi na mabibigla ang fans, mas kikiligin pa sila. Kung hindi naman totoo, the reaction itself proves how powerful their presence is. Sa dami ng balitang lumulutang tungkol sa Kim Pao, itong isa ang talagang nakakayanig ng timeline. Yung tipo ng headline na kahit hindi ka active, mapapabalik ka talaga sa social media. Kasi naman, dinala sa bahay? Iba yan. Hindi nagbibigay ng ganyan kabigat na vibe ang ordinaryong chismis. That phrase alone suggests something personal, private at may lalim. Kaya understandable kung bakit nag-trending at naghanap agad ng konteksto ang fans. Kapag ang dalawang artista na may chemistry tulad ni Kim at Paolo ang nabigyan ng ganitong issue, mabilis talaga itong lumalaki. Kahit simpleng behind-the-scenes visit, meeting o location-related na trabaho, nagiging home visit agad sa mata ng publiko. Pero kung sakaling may katotohanan man, iba ang magiging dating nito. May trust na between them, may comfort level na hindi basta nabubuo, at may closeness na hindi na may tatanggi ng kahit sino. At alam naman natin, Kim Pao plus mystery, automatic kilig explosion. Ang part na to ang pinaka-curious. Kapag isang major production house na tulad ng Dreamscape ang humingi ng dispensa, ibig sabihin may nangyari. Unexpected leak, unplanned content release, miscommunication sa schedule, may fan na nakakuha ng hindi dapat makita, o may material na lumabas sa maling timing. At para mag-apologize sila, nangangahulugan itong ayaw nilang mag-take advantage ng personal moments ng kanilang artists. Ibig sabihin, they're trying to protect Kim and Paolo, even if accidental ang nangyari. Actually, mas lumalabas dito na Dreamscape respects Kim Pao, kaya ayaw nilang sumabog ang issue nang wala sa lugar. Kahit pa ang issue ay dahil sa nabooking ang naging resulta. Mas lalo pang na-in-love ang fans. Mas lalo pang tumaas ang interest. Mas lalo pang nagmukhang may something sina Kim at Paolo kahit hindi sila nagsasalita. At ito ang patunay kung bakit, hanggang ngayon, Kim Pao remains one of the most followed, most intriguing, at most magnetic duos sa showbiz. They don't need to do much. Kahit simpleng sulyap, small interaction, accidental moment. Ang balita ay pasabog, kumukuwestiyon, nakakakilig, may halong kontrobersya. Pero hindi bastos at hindi destructive, kundi yung tipo na nagdadagdag lang ng flavor sa Kim Pao lore. At ang totoo, whether 100% accurate o misunderstanding, nag-serve na naman ang Kim Pao storyline ng solid entertainment, kilig, at excitement sa mga supporters nila. At sa huli, kung may bahay moment man talaga, ay Diyos ko, hindi na ako magtaka kung bakit ang fandom ay parang sumabog ang confetti sa timeline. Kapansin-pansin kung gaano kalakas ang epekto ng Kim Pao. Hindi man kumpirmado ang detalye, pero isang headline na may bahay visit ay sapat na para umikot ang fandom. Ibig sabihin, napakalaki ng interes ng tao sa dynamics ni Kim at Paolo at kahit simpleng clue ay nakaka-trigger ng matinding usapan. 2. Home, ang keyword na nagpapakilig at nagpapaisip. Ang salitang dinala sa bahay ay may bigat. Ito ay hindi lang simpleng collab, hindi simpleng BTS, hindi simpleng trabaho. Kaya naman kahit walang full context, automatic na lumilikha ng curiosity, speculation, at syempre kilig theory ng fans. Hindi maiwasan dahil may natural chemistry talaga ang dalawa. Ang paghingi ng dispensa ng Dreamscape ay indikasyon na may unplanned moment.
Hindi sila magsusorry kung wala silang gustong i-manage o i-control. Maaring may lumabas na content na hindi pa dapat, may nakuhang behind-the-scenes moment, o may napaaga o nabulilyasong promo material. Ang bottom line, protective ang Dreamscape sa image at privacy ng Kim Pao at ayaw nilang gulong walang basehan. Lalong pinapipatibay nito ang narrative na may special closeness ang Kim Pao. Kahit walang confirmation, ang simpleng pagkakasangkot nila sa ganitong balita ay nagpapakita kung gaano sila comfortable sa isa't isa, sila tinitingnan ng ibang tao, at gaano ka-powerful ang tambalan nila. Minsan, hindi kailangan magsalita ang dalawang tao. Ang public reaction na mismo ang nagsasabi kung gaano sila bagay. Ang balita ay classic Kim Pao effect. Isang maliit na spark na nagiging malaking apoy dahil sa chemistry, fan interest, at teaming. Hindi man natin alam ang buong katotohanan, pero malinaw ang isang bagay. Kapag Kim at Paulo ang headline, lagi talaga may kilig, ingay, at usapang hindi natatapos.